Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na tayong lahat ay umiibig na? Umiibig na sa ating Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, puno ng ubas. Kumakain ka ba ng ubas? Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ng talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming pong salamat sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Diyos amang nasa langit. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Diyos Ama nasa langit, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya, upang sa ganun po yung lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ating topic, puno ng ubas. Kumakain ka ba ng ubas? Ano ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ang talata ay nasa 1 chapter 15 verse 5 to 7. Ating pong pakinggan maigi, may pagkatalinhaga po ang ating babasahin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. At hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata na aral ng ating Panginoong Hesukristo, kung tayo daw po ay nananatili sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga aral, kautusan, tayo daw po ay mamumunga ng sagana. Ngunit kung tayo daw po ay hiwalay sa Kanya, di tayo nakikinig, sumusunod sa kanyang mga aral, tayo po ay hinalimbawa sa mga sanga na titipunin, iipunin at susunugin o ipanggagatong lamang. Yan po ang nilalaman ng talata. Kung tayo po ay hindi natin pinapasok sa ating puso at isipan ang ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y mawawalay o hindi makakasama
sa kaharian ng ating Diyos amang nasa langit. Ngunit sa sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na naibahagi ng ating apostoluan, pinagtitibay po ang sinumang nananatili sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga aral, kung tayo naman daw po ay hihiling, ay ipagkakaloob po sa atin. Napakaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Ito po ang pangako na natutupad, brother and sister. Kaya huwag po tayong alinlangan na sumunod sa aral ng ating Diyos amang nasa langit, sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, pagsunod sa aral ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat may mga pangakong napakaganda po para sa atin. Tayo po'y humiling ng naayon po sa ating kabuhayan, ikabubuhay, mga kahilingang naayon para sa ating sarili, pamilya, kapwa, mga kahilingang kalugod-lugod sa ating Diyos amang nasa langit, brother and sister. Mga kahilingang hindi makasarili, mga kahilingan na talagang ito ay nararapat sa ating buhay, brother and sister. Mga magandang kahilingan, kagaya po nung ako'y bago nakakilala sa ating Diyos amang nasa langit. Ako po'y talagang nanalangin na ipagkaloob sa akin ang isang iyon ang magpapabago ng aking buhay. Talaga pong ipinagkaloob. Ito na po ako ngayon ay nag-share ng mga salita ng ating Diyos amang nasa langit, nagbabahagi ng mga aral ng ating Panginoong Hesus. Mga kahilingang naayon sa mga kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, na ayon para mabago ang ating buhay. Matibay na sa ating nabasa na ipagkakaloob po sa ating kung ano man ang ating hiling, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan, brother and sister. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming po salamat kapag pakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming po salamat. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.